Isipin mo na may isang tao, isang ordinaryong tao na bigla na lang nagkaroon ng napakalinaw at napakadetalyadong karanasan. Isang paglalakbay na bumasag at bumuo muli sa lahat ng pinaniwalaan niya tungkol sa buhay, kamatayan, at kung ano man yung naghihintay sa atin sa dulo. At ang mas nakakapukaw ng atensyon dito ay kung paano niya idetalye ang bawat aspeto ng mundong nakita niya. Parang isang pelikula na biglang naging totoo. Mismo, kumusta at maligayang pagbabalik sa ating palatuntunan. Sa paghihimay natin ngayon, sisid tayo sa isang napaka-personal at nakakabihaning salaysay mula pa noong taong 2010. Ito yung espiritual na paglalakbay at mga pangitian ng isang lalaking nagngangalang Narciso Ulalo. At para malinaw sa lahat, yung mga detalye ng susuriin natin ngayon ay hinango mula sa dalawang pangunahing sanggunian. Meron tayong transcript ng kanyang video kung saan ipinaliwanag niya yung mensaheng natanggap niya at yung kanyang sariling isinulat na pahayag na may titulong The Ascending Soul and the Power of Mind. Kaya ikaw na nakikinig, ihanda mo na yung isipan mo dahil ang mga konseptong bubuksan natin ngayon ay sadyang malayo sa nakasanayan nating lahat. Pero bago tayo tuluyang pumasok sa mga detalye ng kwento, may isang napakahalagang punto na dapat nating ilatag. Ang layunin natin sa talakayang ito ay hindi para patunayan o pabulaanan yung mga teolohikal o panrelihiyong paniniwala sa loob ng salasay na ito. Oo, hindi tayo nandito para makipagtalo kung tama ba siya o mali. Tama! Narito tayo para suriin yung mga ideyang ito bilang isang kamangha-manghang pagsasanib ng personal na karanasan at malalim na pilosopiya. Titignan natin kung paano binibigyang kahulugan ng isang tao ang pinakamalalaking katanungan ng sangkatauhan, yung kahulugan ng kamatayan, yung proseso ng paglilinis ng kaluluwa, at yung disenyo ng kabilang buhay. Susuriin natin yung mga simbolismo at titignan natin kung ano ba yung personal na matututunan mo mula sa ganitong uri ng malalim na pagmumuni. At sa ganyang pananaw natin sisimulan ang kwento. Hindi tayo mag-uumpisa doon sa kasagsagan ng paglalakbay niya, kundi sa kanyang kabataan. Kasi doon nagsimula ang lahat. Sa Bohol. Oo, sa Tabalong, Bohol, noong si Narciso ay nasa 8 o 9 na taong gulang pa lamang, dinala siya ng ina niya sa isang manggagamot doon. At dito pa lang may inilatag ng kakaibang konsepto. Sinabi ng matandang manggagamot na si Narciso daw ay mayroong tinatawag na ambyan. Ambyan? Oo, ambyan. Ayon sa dokumento natin, ito daw ay isang espiritual na kakambal o kopya ng isang tao. Kumbaga, kung anong itsura ng pisikal na katawan mo, ganon din yung ambyan mo. Interesante yan dahil marami tayong katutubong paniniwala tungkol sa mga doppelgangers o espiritual na kakambal. Pero madalas nakakatakot yung ganyan, di ba? Yun nga eh. Pero ang nagbibigay ng bigat sa konseptong ito ay yung patunay na binanggit niya nang siya ay mag-asawa na. Yung misis niyang si Susan ay madalas makapansin ng isang pambihirang pangyayari. Kahit umaalis na si Narciso ng bahay, nakikita pa rin ni Susan na nasa loob siya ng bahay at gumagawa ng mga karaniwang gawain. Bawa, nakikita niya naghuhugas ng mga plato yung ambient ni Narciso. At hindi lang yon, naririnig pa daw niya yung mismong ingay ng mga hugasan, yung kalansing ng mga plato. Grabe. Parang isang physical na presensya na nasa isang panaginip na estado. Ang pagpili ng isip ni Narciso o ng karanasan niya na ilagay ang ambient sa sitwasyon ng paghuhugas ng plato ay isang napakahalagang detalye. Ipinapakita nito na ang espiritualidad sa mundo ni Narciso ay malalim na nakaugat sa pang-araw-araw na buhay. Hindi ito hiwalay sa realidad. Gumagawa pa ng gawaing bahay yung spiritu mo? Oo, literal na katuwang sa buhay. At kasabay niyan, mapapansin din natin yung kanyang maagang pagkamulat sa mga isyung theological. Nabanggit sa dokumento na sa edad na 8 taong gulang, naalala niyang umiiyak siya nang makita niya kung paanong ginagawang pagkakakitaan ng Diyos. Yung nakitahi yung mga institusyon na parang nagiging negosyo na yung relihiyon. Eksakto. Para sa isang bata, ang pagmamahal ng Diyos ay dapat ibinibigay ng walang kondisyon at walang bayad. Nakakatuwa yung reaksyong iyon ng isang bata. Nagpapakita iyon ng isang napakadalisay na moral compass.
At konektado yan sa itatanong natin sa iyo na nakikinig ngayon. Paano ba nahuhubog ng sarili mong mga karanasan noong kabataan ang mas malalim mong mga paniniwala ngayong ikaw ay matanda na? Madalas kasi, yung pinakawagas nating pag-unawa sa tama at mali ay nabubuo noong panahong hindi pa nakokondisyon ng lipunan ang isipan natin. Kaya yung batang umiyak dahil sa komersyalisasyon ng pananampalataya ay ang parehong taong makakaranas ng isang napakakomplikadong pag-akyat sa kabilang dimensyon. Fast forward tayo sa panahong nasa hustong gulang na siya. Isang araw, pumasok si Narciso sa isang estado kung saan umakyat siya sa isang hagdan. May humigit kung walang 10 baitang ito. 10 baitang lang, hindi masyadong mataas. Oo, mabilis lang. Pagdating niya sa itaas, sinalubong siya ng mga anghel. At napaka-playful nung eksena. Isang anghel yung lumapit at nag-alok ng maglaro sila. Binigyan siya ng isang tungkod at pinaikot-ikot sila ng 3 beses bago siya pinatuloy sa kanyang paglalakbay. Nakakatuwang isipin na may elemento ng laro. Hindi siya yung typical na sobrang seryoso agad pagdating mo sa langit. Oo nga eh. Tapos pagkatapos nung maikling paglalarong iyon, kumanan siya at nakatayo sa isang bahagi ng sahig na biglang bumaba. Inihalintulad niya ito sa isang elevator na bumaba ng isang palapag. Napakamoderno nung detalye na elevator, ah. Di ba? Paglabas niya sa elevator na yon, bumungad sa kanya ang 200 na nagsanga. Sa kaliwa, isang sementado at napakagandang daan. Sa kanan naman, isang mabatong daan na hugis railes ng tren. Diyan pumapasok yung isang malaking metaphorical na pagsubok, ang esena sa sangang daan. Ayon sa kwento, may 2 lalaking nagbabantay roon. Yung unang lalaki ay inutusan siyang dumaan sa kaliwa, doon sa sementado at komportableng daan. At bilang isang taong likas na masunurin, hahakbang na sana siya roon eh. Pero pinigilan siya ng ikalawang lalaki. Tahasan siyang sinabihan na hindi siya nabibilang sa sementadong daan. Dapat daw siyang dumaan sa kanan, dun sa mabatong riles na paakyat. At sumunod si Narciso dun sa mabatong daan. Yung pagpili sa pagitan ng 200 ay pamilyar na sa marami nating kwento. Pamilyar siya, pero ang pansinin mo rito ay yung eksaktong paglalarawan niya. Ang tamang daan ay hindi lang basta mabato, kundi mukhang riles ng tren. Bakit riles ng tren? Kasi nagpapahiwatig ito ng isang direksyong industriyal at nakatakda na. Yung riles, hindi mo yan pwedeng baguhin. Nangangailangan ito ng mabigat na traksyon at patuloy na pag-usad. Kung ikukumpara mo sa sementadang daan na madaling lakaran pero walang malinaw na direksyong patunguhan. Nakakapagod maglakad sa riles ha? Oo, at nagkakanong ito sa atin ng isang praktikal na bagay ngayon. Ikaw na nakikinig, ilang beses mo pinili yung mabatong reles. Yung mas mahirap na proseso na idinisenyo ng isang mas mataas na layunin dahil alam mong sa kaabuturan ng iyong puso, iyon ang tamang desisyon. At ang mapapansin mo rin doon ay hindi siya yung nagdesisyon na huwag dumaan sa sementadong daan. Ipinaalala lang sa kanya na hindi iyon yung daan para sa kanya. Kailangan niya talagang paghirapan. Ano yung sumunod pagkatapos niya sa mabatong daan? Habang binabagtas niya yung mabatong riles na yun, napunta siya sa isang napakagandang lugar, balabundukin at puro bulaklak. At dito niya nakasalubong si Jesus Christ. Paano niya inilarawan? Ang paglalarawan ni Narciso ay metaphysical talaga. Nakita niya itong nakaputi, nakalutang, at inihalintulad niya sa isang ulap. Sinabi daw ni Jesus na siya ay naglalakbay din at dinala si Narciso papasok sa isang malaking arko. Para isang portan. Oo, parang portal nga. Pagtawid sa arko, narating nila ang isang bangin. Sa ibaba ng napakalalim na bangin na ito ay may isang malawak at napakakalmadong ilog. Tapos may isang babaeng nagbabantay sa gilid. Ang tanging utos lang niya kay Narciso ay tumalon siya. Tumalon sa bangin? Tumalon ka na. Ganyan yung sabi. Ang naging tugon ni Narciso ay sumasalamin sa pinakapangunahing takot nating mga tao. Ang sagot niya, hindi pa ako ready. Nakaka-relate lahat dyan. 3 beses siyang inutusan ng bantay na tumalon at 3 beses din niyang idiniin na hindi pa siya handa. Yung pag-aatubilin na iyon, iyan yung nag-aangkla sa buong kwento pabalik sa realidad ng pagiging tao natin. Haharap tayo sa isang napakalaking pagbabago, isang literal na pagtalon sa kawalan, at ang natural na reaksyon ng ating kamalayan ay kumapit sa kung ano yung pamilyar sa atin.
Hindi makatalon si Narciso dahil meron pa siyang mga emosyonal at pisikal na koneksyon na hindi niya kayang bitawan. At ang nakakapukaw ng atensyon dyan ay kung paano niya ikonekta yung takot na yun sa mga nakasabay niya sa gilid ng bangin. Hindi lang pala siya mag-isa doon. Habang nakatayo siya doon at natatakot, may nakita siyang babaeng nakaputi na dumating. Inutusan din yung babae na tumalon. At anong ginawa ng babae? Walang anumang pag-aalinlangan, tumalon agad yung babae. Tapos sumunod, may dumating na isang lalaking muskulado, puro tattoo sa katawan. Nang utusan nitong tumalon, ganun din ang ginawa. At nakita ni Narciso na paglapat ng lalaking may tattoo sa tubig, ito ay swak na swak eh. Ginamit niya pa nga yung terminong swabing-swabe. Swabing-swabe talaga. Oo, at parang naging purong energy na lamang yung lalaki nang humalo doon sa tubig. Nawala yung physical na anyo niya. Yung tubig sa konseptong ito ay hindi lamang isang harang. Isa itong solvent para sa physical na anyo. Yung pagiging energy ng lalaking may tattoo ay naglalarawan ng pagkakalas ng kaluluwa mula sa mga limitasyon ng material na katawan. Niya mula sa malayo yung isang napakagandang tanawin. Ang naging sagot ng bantay ay kapag tumalon siya sa ilog, doon niya makikita ang mga nangamatay na. Iyon daw yung paraiso. Ngunit imposibleng makarating doon nang hindi muna dumadaan sa tubig at hinuhugasan ng sarili. Ipinapakita nito sa atin na ang pagiging handa ay nangangahulugan ng pagtanggap na iiwan mo yung lahat ng nagbibigay sa iyo ng pagkakakilanlan sa lupa. Yung babaeng nakaputi at yung lalaking maskulado, handa silang iwaksi ang kanilang mga sarili. Ngunit si Narciso, tumanggi siya. Hindi pa ready eh. Oo, hindi pa handa. At dahil pinili niyang hindi tumalon, may panibagong yugto ang ipinakita sa kanya. Dito na talaga masusubok lahat ng alam natin tungkol sa mga nakasanayang konsepto ng relihiyon. Dahil yung disenyo ng langit at impyerno sa pangitian niya ay lubos na kakaiba. Ito na yung pinaka-unconventional na bahagi ng teolohiya niya. Kasi tatanungin natin, nasaan nga ba ang paraiso at impyerno? Kung tatanungin natin ang karamihan sa atin, ituturo natin yung ulap para sa langit, tapos kailaliman para sa impyerno, di ba? Siyempre, yun yung nakasanayan. Pero sa paglalarawan ni Narciso, ang paraiso ay wala sa itaas ng langit. Ayon sa kanya, ang paraiso ay nandito lang mismo sa ibabaw ng lupa. Dito rin sa atin? Oo, isang ibang dimension lang daw ito na nakapapatong sa sarili nating realidad. Ang mga kaluluwang naroroon ay malayang gumagala. Pumupunta daw sila sa mga parke, sumasakay sa mga tren. May sarili silang lipunan at ginagawa nila ang gusto nila nang hindi natin nakikita. Paano niya inihalin tulad yung hindi natin sila nakikita? Ikinumpara niya ito sa isang negative ng kamera. Alam mo yung lumang film, ang imahe ay nandyan at kumpleto, pero hindi kayang makita ng ating limitadong paningin hanggat hindi ito nadidevelop. Ang galing ng paggamit ng camera negative bilang metapora. Nagbibigay ito ng napakamodernong paliwanag doon sa konsepto ng overlapping dimensions. Ibig sabihin, ang mundo nating mga buhay at ang mundo ng mga nasa paraiso ay iisang espasyo lamang na nagkakaiba ng frequency o estado ng kamalayan. Kasama natin sila sa tren? Oo, kapag naglalakad ka sa parke o sumasakay ka sa tren, hindi mo lang kasama yung mga buhay, kasama mo rin yung mga malalayang kaluluwa na nandun din sa espasyong iyon. Binabago nito ang konsepto ng paraiso mula sa isang malayong kaharian tungo sa isang realidad na kasabay nating humihinga. At kung ang paraiso ay nasa ibabaw ng lupa, paano naman niya inilarawan yung impyerno? Nakakatakot din yung paglalarawan niya doon. Naglakad siya patungo sa isang lugar na walang kakulay-kulay, walang damo, puro lumang bakal na nagtutuklap-tuklap. At ang pinakanakakakilabot, puno ng alingaw-ngaw ng iba't ibang lengguwahe ng paghingi ng tulong. Doon niya napagtanto na ang impyerno ay nasa ilalim mismo ng lupa natin. Underground. Oo. Nakita niya rito si Jesus na nagtuturo sa isang bahagi ng lupa na may nagbabagang lava. Sa gitna nito ay may isang pintuan na hugis na kataob na barko. Tinawag niya itong Hunsoy. Dito daw pinapapasok ang mga makasalanang kaluluwa. Para sunugin habang buhay. Yan ang catch. Ang layunin ng lugar na ito ay hindi ang walang hanggang pagpapahirap na madalas ituro sa atin. At dyan nagiging kakaiba yung bigat ng salaysay ni Narciso. Ang impyerno sa pananaw na ito ay hindi isang lugar ng walang hanggang parusa. Isa itong proseso ng matinding paglilinis.
Ayon mismo sa kanyang mga salita, dumadaan sila sa isang apoy, isang usok, ito yung katumbas ng unang hukom. So parang purification lang siya? Eksakto. Ang apoy ay hindi idinesenyo para saktan ng kaluluwa habang buhay, kundi para tunawin at sunugin ang mga dumi at kasalanang naipon nito noong nabubuhay pa. Yung nakataob na barko o hunsoy, gumaganap siya bilang isang furnace o imbakan ng pagdadalisay. Ang konseptong ito ng purgatorial na paglilinis ay nagbubukas ng pinto para sa isa sa mga pinaka-nakakagulat na aspeto ng kanyang teologiya. Yung reincarnation. Oo, yung reincarnasyon. Kasi kapag nalinis na daw yung kaluluwa doon sa ilalim ng lupa, hindi sila mananatili doon. Papayagan silang mag-reincarnate. Papasok muli ang napuripikang kaluluwa sa isang sanggol na ipapanganak para magkaroon ng panibagong pagkakataon sa buhay. Pinagsasama niya rito ang konsepto ng purgatorio ng mga Kristiyano at yung gulong ng muling pagsilang sa mga silanganing pilosopiya. At may idinagdag pa siyang isang napaka-espesipikong yugto bago mangyari ang lahat ng yon. Eto ha, bago sila pumunta sa paghukom, mayroon daw 9 days extension. Siyam na araw. Siyam na araw. Ayon kay Narciso, binibigyan ng Diyos ang tao ng 9 days extension para manatili sa lupa pagkatapos mamatay. Sa loob ng siyam na araw na ito, maaari silang magparamdam o magpakita sa kanilang pamilyang nagluluksa. Ngunit pagkatapos ng palugit na iyon, hihigupin na sila papunta sa paghuhukom. Ang ginamit niyang paghahalin tulad ay parang alikabok na biglang hinigop ng isang malakas na vacuum. Wala silang magagawa kundi sumunod sa puwersang iyon. Napakagandang isipin yan dahil yung konseptong 9 days extension na yan ay nagbibigay ng isang theological na struktura sa ating psychological na proseso ng pagluluksa. Sa kultura nating mga Pilipino, mayroon tayong pasiyam, di ba? Siyam na araw ng padasal. Oo, 9 na araw ng padasal para sa kaluluwa ng namatay. Ipinapaliwanag ng pangitain ni Narciso na sa mga araw na ito, yung presensya ng taong nawala ay tunay na naririto pa sa ating paligid bago tuluyang mahigop ng metaphysical na vacuum tungo sa paghuhukom. Kung pag-iisipan natin yung kabuuan ng bahaging ito ha, yung paraisong kasama natin sa espasyo, tapos yung impyernong naglilinis para makapag-reincarnate, at yung 9 na araw na palugit, hinihikayat tayo nitong suriin ang bigat ng ating mga pang-araw-araw na aksyon. Tumpak, kung ang bawat gawa natin ay humahantong sa alinman sa malayang paggala sa ibabaw ng lupa o sa masakit na pagkatunaw sa lava upang agumpi sa muli, paano ba nito naiimpluwensyahan ang mga desisyong ginagawa mo ngayong araw na ito? Nakakabigla talaga yung implikasyon niyan. At bumalik tayo sa karanasan ni Narciso. Dahil nga tumanggi siyang tumalon sa ilog ng mga kaluluwa, ibinalik siya ni Jesus. Ngunit hindi siya ibinalik sa kanyang pisikal na katawan nang walang bit-bit. May pasalubong. May napakalaking regalo. Binigyan siya ng isang kakayahan na tinawag niyang power of mind. Ito yung abilidad na makita ang mga kasalanan ng isang tao, mapabuhay man o matagal ng patay. At kakayahan din na makita ang mga mangyayari sa hinaharap. Pero syempre, may mabigat na kondisyon itong kasama. Dapat niya lamang itong gamitin sa paggawa ng mabuti. At hindi naman siguro yun ibibigay basta-basta na walang pagsubok. May test muna. Bago tuluyang ipagkatiwala sa kanya ang kakayahang ito, sinubok muna siya ni Jesus. Inutusan siyang alalahanin ang buong nakaraan niya bago siya payagang bumalik sa mundo natin. Ano nangyari? Ang taning nitandaan lang ni Narciso sa sandaling iyon ay mayroong siyang asawa at anak. Walang iba. Ang detalyeng iyon, ang mismong pinakapuso kung bakit siya yung napiling tagapagdala ng mensaheng ito. Nang hingin sa kanya na ungkatin yung kanyang nakaraan, ang tanging lumabas sa kanyang kamalayan ay ang kanyang pamilya. Sumisimboli ito na wala siyang bit-bit na mabigat na bagahe ng kasalanan. Wala siyang issue kumbaga. Oo, wala siyang tinatagong galit, walang malalim na pagsisisi, at walang masasamang alaala na nagpapabigat sa kanyang espiritu. Ginamit niya pa nga yung sarili niyang salita na wala siyang naalala kundi kabutihan. Iyan ang dahilan kung bakit itinuring siyang karapat-dapat na tumanggap ng power of mind. Isa siyang malinis na sisidlan na kayang humawak ng ganoong klasing abilidad nang hindi makokorap ng pansariling interes. Kung dadagdagan natin iyan, ang proseso ng kanyang pagkakagising ay kasing physical ng kanyang paglalakbay.
Ayon kay Narciso, pinitik ni Jesus ang kanyang kanang daliri. At sa mismong pagpitik na iyon, bigla siyang nagising at natagpuan ng sarili na gumugulong ng 3 beses sa kanyang kama. Bumalik na siya sa katawan niya. Oo, pero ang katawan niya ay sobrang hina. Pakiramdam niya ay hindi dumadaloy ang kanyang dugo at parang patay na ang kanyang pisikal na anyo. Sa katunayan, kinailangan niya ng 3 buong araw bago siya nakarecover at nanumbalik ang kanyang normal na sigla. Grabe yung epekto sa physical. At hindi doon natatapos ang hamon. Sa mga unang araw matapos siyang magising, araw-araw siyang iniudyuka ng isang panloob na boses na magsimulang manggamot. Pero dahil mahiyahin siyang tao, natakot siya. Ang utos kasi sa kanya ay gagamitin niya lamang ang kanyang boses para makapagpagaling. Na napakahirap nga namang paniwalaan, paano ka manggagamot gamit lang boses, di ba? May isip ng mga tao baka nabaliw na siya. Eksakto. Kaya nagkaroon siya ng isa pang panaginip para patatagin ang kanyang loob. Dito, nakita niya si Jesus na nakatayo malapit sa isang puno ng kalamansi. Binabato siya ni Jesus ng napakaraming kalamansi na lahat ay nasalo niya. Sinabihan siya ng mamigay ng 3 piraso ng kalamansi sa bawat taong lalapit sa kanya bilang patunay ng kanyang kakayahang manggamot. Ang pagpili sa kalamansi ay may malalim ding kultural na kahulugan sa atin. Kilala ito sa ating tradisyon bilang panlinis at panggamot sa mga simpleng karamdaman, 'di ba? Sa kwento niya, ginamit ito bilang isang pisikal na tulay para sa kanyang metapisikal na gawain. Dahil nag-aalinlangan si Narciso na sapat na ang kanyang boses lamang, binigyan siya ng isang bagay na material na madaling mahawakan upang maging manifestasyon ng kagalingan. Ipinapakita nito na ang pamamaraan ng pagpapagaling ay iniaangkop doon sa limitasyon at kahinaan ng taong naatasang gumawa nito. Para may magamit siyang tool para mas maniwala yung mga tao. Oo, at mas maniwala din siya sa sarili niya. At totoo nga, hindi lang nanatili sa teorya ang kanyang mga kakayahan. Sa kanyang dokumento, ibinahagi niya na ang mga nakikita niya sa pamamagitan ng power of mind ay nagmamanifesto talaga sa realidad. May mga pagkakataon na may mga taong nangutya at kumalaban sa kanya dahil sa mga sinasabi niya. Natural yun maraming magdududa. Lalo na sa ganyang klaseng mga kwento. Pero sa kasamaang palad, nakaranas ang mga ito ng mabilis na karma. May binanggit siyang 2 tao na labis na nanghamak sa kanya at nakita na niya sa kanyang isipan kung anong mangyayari sa kanila. Ayon sa tala ni Narciso, ang 2 taong ito ay namatay sa loob lamang ng 3 buwan matapos ang kanilang pangungutya. 3 buwan. Oo, idiniin niya na hindi siya ang nagdulot ng kamatayan nila. Resulta iyon ng kanilang sariling mga aksyon sa ilalim ng universal na batas na kanyang natunghayan. Kahit pa nakaranas siya ng pananakit mula sa iba, pinatawad niya ang mga ito ng buong puso dahil batid niya ang malaking responsibilidad at bigat ng kanyang posisyon. Ang aspeto ng karma at kapatawaran ang nagbubuklod sa kanyang buong karanasan. Ayon sa naging pag-unawa niya, ang tao ay binigyan ng kalayaan, ngulit ang bawat pagpili ay may direktang resulta na hindi natin matatakasan. Yung mga taong nangutya ay ginamit yung kalayaan nila, ngunit ang kahihinatnan noon ay naipatupad ng walang interbensyon mula kay Narciso. Tagatingin lang siya. Oo, ang papel niya ay hindi para maging tagapaghigante, kundi isang tagapagmasid na nagdadala ng babala. Ang pinakamataas na aral na ipinakita niya rito ay ang pagpapatawad. Kapag nauunawaan mo kasi yung mekanismo ng kabilang buhay na ang lahat ay dadaan din sa paglilinis, nawawalan na ng saysay yung pagtatanim ng galit sa kapwa natin. Napakalalim nun. Sa ating pagsusuri sa kabuuan ng paglalakbay na ito, nakikita natin ang isang napakalawak na disenyo. Mula doon sa isang batang may ambyan na gumagawa ng gawaing bahay, patungo sa pagtayo sa sangang daan at pagpili sa mabatong rilis ng tren. Sinundan natin siya hanggang sa gilid ng bangin kung saan naramdaman niya yung matinding pag-aatubing tumalon sa ilog ng mga kaluluwa. At sa kanyang pag-atras, nasaksihan niya ang pag-iran ng paraiso na kasabayan nating naglalakad sa ibabaw ng lupa at ang impyernong nagsisilbing purifikasyon bago yung muling pagsilang. Isang napakakompletong paglalarawan ng kabilang buhay. At ang pinakamahalagang mensahe na idinidiin ng kwento ni Narciso o Lalo ay ito. Ang pagbabago,
Pagsisisi at paglinang ng dalisayan paniniwala ay dapat ginagawa habang tayo ay nabubuhay pa. Hindi kapag huli na ang lahat at nahihigop na tayo nun metaphysical na vacuum patungo doon sa pintuan na hugis barko. Kaya naman, haharapin ko ngayon ang ating tagapakinig. Ikaw! Ano man ang iyong sariling relihiyon, espiritual na nakasanayan o pilosopiya sa pag-iral, ang naratibong ito ay humihingi sa iyo ng pag-usisa sa sarili. Handa ka na bang harapin ang totoong resulta ng mga desisyon mong ginagawa araw-araw? Kapag tinitingnan mo yung direksyon ng buhay mo ngayon, nakikita mo ba ang sarili mo na matapang na naglalakad sa mabatong rails ng tren? Natanggap ang hirap dahil alam mong iyon ang may tamang patutunguhan? Ang hirap sagutin yan, ha? At sa sandaling dumating ka sa dulo ng iyong sariling bangin kung saan hinihingi sa iyo ng pagkakataon na tuluyan ng magbago at iwan ang lahat ng pamilyan na bigat ng nakaraan, kaya mo bang tumalon sa tubig nang walang pag-aalinlangan? O baka sasabihin mo rin na, hindi pa ako ready. Ang buhay mo ngayon ay isang patuloy na paghahanda para sa sandaling iyon. Napakabigat na katanungan yan para sa ating lahat. At habang pinag-iisipan mo ang sagot sa tanong na yan, iiwan kita ng isang pangwakas na kaisipan para pagmuni-munihan mo matapos ang ating talakayan ngayon. Kung totoo nga ang sinabi ni Narciso, na ang ating ambiyan, yung ating espiritual na kakambal, ay palaging sumasabay sa atin, nasa tabi lang natin, at tahimik na nagmamasid sa lahat ng ginagawa natin nang hindi natin namamalayan, itanong mo sa iyong sarili, ano kaya ang natututunan ng sarili mong espiritu habang pinapanood ka nitong ginagawa ang mga pinili mo ngayon mismo? Iyon lamang para sa araw na ito. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa pagsisid sa mga detalyeng ito at hanggang sa susunod nating paghihimay.